Samantala, isang joint committee hearing ang isinagawa sa Kamara ngayong araw na pawang nakatuon sa pagsusulong ng isang National Student Allowance Program para sa mga estudyante sa public at private school, mula grade school hanggang tertiary level. At mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag, una sa balita. Yes, Julian. Zay, bagamat malaking tulong ang pagkakaroon ng isang National Student Allowance Program para sa mga mag-aaral ng ating bansa, iginiit naman ng ilang mga kongresista kung kakayanin ba na mapondohan ang programang ito kung sakaling ito'y ma-implementa na. Sa joint committee hearing ng Committee on Basic Education and Culture at Higher and Technical Education, pangunahing binusisi ng dalawang komite ang isang substitute bill para sa mga House Bill number 2785, 2657, 4055 at 5794 na layong magkaroon ng National Student Allowance Program para sa mga mag-aaral sa pampubliko at pribadong paaralan sa basic at higher education. Sa kabila ng hatid na benepisyo nito sa mga mag-aaral, isa rin ang implementasyon nito sa mga nakikita ng ilang ahensya na dapat matugunan muna, lalo na sa mga nasa tertiary level. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag ukol dito. Private schools. In relation to the implementation, considering that the money would be given to the parents, except those who are already 18 years old, should we have a better mechanism to ensure that it is really given to educational purposes? Considering that when I see here food, I assume that this is not food for the entire family, but rather more of a baon and transportation for the student. Our question is just that, should we also give priority to second coursers, foreign students enrolled in our both public and private schools? And then the agency also supports but would like to recommend that those students who qualified for the allowance be given assurance that they will be given the amounts until completion of college program kung kakayanin ng budget po. Ayon naman kay Representative Tony Roman, kung ibabatay ang pagkakaloob ng allowance sa pagpasok o attendance ng mga mag-aaral sa paaralan, mas maaring makinabang ang mga nasa pribadong paaralan kumpara sa mga nasa pampubliko. Zay, iginiit naman ni Representative Jude Asidre at Representative Roman Romulo na ang kahalagahan ng datos na magmumula sa DepEd at SHED na gagamiting batayan mula ng komite para sa implementasyon ng programang ito kung sakaling maisabatas na. Mula dito sa Kamara na una sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alaunas sa Balita ng Congress TV.